Magandang gabi, Oriental Mindoro. 25 sa buwan ng Setyembre, taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, BPI patuloy na nananawagan sa lahat ng mga motorista na magpalagay na ng ICC sticker sa kanilang mga helmet bago pa ang itinakdang deadline. Mga rescuers ng probinsya sumailalim sa water search and rescue training bilang paghahanda sa panahon ng kalamidad. At mga kabataang kabilang sa programang Pantawid Pamilya nagtagisan sa search for exemplary Pantawid Pamilya children. At sa detalye ng ating mga balita, halos isang buwan na lamang bago ang pagdaraos ng Batang Pinoy Southern Tagalog Leg sa lalawigan, partikular na sa lungsod ng Calapan. Kaugnay nito, puspusan pa rin ang pagsasaayos sa oval ng JJLJ-MNHS bilang preparasyon sa gaganaping aktibidad na inaasahang lalawkan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang institusyon. Dahilan na rin sa naapektuhan ang paggawain ng pabago-bagong lagay ng panahon. Sa kasalukuyan ay normal na ang konstruksyon na renovasyon ng oval kung saan ayon kay Engineer Ronnie Baculo. Bagamat malaking epektong anya sa pagrerehabilita ng oval ang maulang panahon, puspusan pa rin ang pag-usad ng pagawain kung saan nasa 40% na anya ito at inaasahang matapos na maisaayos ang pundasyon ng oval. 26 Setyembre ay posibleng malagyan na ito ng hydroseedling. Sa 21 naman ng Oktubre ang target date ng completion ng proyekto, kung saan kumpiyansa ang inhinyero na matatapos ito sa itinakdang deadline. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Gaya ng taon-taong kaganapan, muling magtitipon-tipon ang maraming Mindoreño upang maging bahagi ng isang makabuluhang aktibidad para sa mga kabataan. Ang Alay Lakad 2012 nagaganapin ngayong darating na Biyernes, 28 ng buwang kasalukuyan. Ayon kay Alay Lakad Foundation Oriental Mindoro Chapter President Attorney Luning Ning Centron, nakita nila sa mga nakaraang Alay Lakad na parami ng parami ang mga nakikiisa dito, kung kaya't inaasahan nila na maraming muling lalahok ngayong taon sa naturang aktibidad. Sa temang bawat hakbang ng mamamayan, kapakanan ng kabataan, layunin ng Alay Lakad na patuloy na masuportahan ang pag-aaral ng kanilang mga scholars sa pamamagitan ng mga ambag na mga nakikilahok sa aktibidad, kung saan sa ilang taong pag-usad nito, marami na ang kanilang napagtapos. Samantala, bilang pasalamat sa mga makikibahagi sa Alay Lakad, hindi mawawala ang raffle draw kung saan mula sa iba't ibang sponsors ang mga papremyong ipamimigay. Sa huli, inaanyayahan ng Alay Lakad Foundation or Oriental Chapter ng ang lahat na makibahagi sa aktibidad na magsisimula sa ganap na alas 5 ng umaga sa Provincial Capitol Grounds at iikot mula sa Barangay Lumang Bayan, Santo Niño hanggang sa Kalunsuran at pabalik sa Kapitolyo. Antabayanan ang iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala.
Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hinggil pa rin sa implementasyon ng paglalagay ng ICC sticker sa mga standard helmets. Patuloy ang panawagan ng Department of Trade and Industry bilang silang nangangasiwang ahensya sa mga motorista na maaga pa lamang ay magpalagay na ng nasabing sticker sa kanilang mga helmets. Ito ay upang maiwasan na rin ang inaasahang pagdagsa ng mga motorista na nais na humabol sa itinakdang deadline ng pagpapalagay ng ICC sticker. Smooth naman ang takbo ng ating pag-marking ng ICC stickers. Ang napapansin lang namin, since nag-start kami ng last week ng July, marami siya, biglang dami. Pero ngayon, medyo umuunti kasi bukod dun sa ibang nagpapa-sticker na, maaaring iba hindi pa nila masyadong, wala pa silang balita bukod dun sa deadline. But ginagawa din namin ng paraan na malaman ito ng lahat sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga tao na pumupunta rito na kung sila yung mga kakilala, kaibigan, kapitbahay na may mga helmet na kailangan lagyan ng sticker, ay kinakailangan lamang ay pumunta agad dito sapagkat ngayong mga panahon ito medyo luwag-luwag pa. Ang inaalala lang namin, baka kasi iniisip nila, ay sa December na ako, magkakasabay-sabay yan, so baka magkaroon naman ng pilang mahaba, medyo mahihirapan din sila, mahihirapan din kami. Kaya ang advice namin sa lahat ng mga may mga helmet na wala pang sticker, ay kung maaari, available naman kami dito sa opisina from 8 to 5. So, dalhin na nila dito yung mga helmet na wala pang stickers. Dagdag pa ni DTI Oriental Mindoro Chief Consumer Welfare Sami Linatok, tinatayang nasa mahigit sa 4,000 na ang kanilang nailalabas na sticker at naididikit sa mga helmet sa buong probinsya, kung saan kumpiyansa sila na marami ang hahabol na motorista bago ang buwan ng Disyembre. Dahil na rin sa base sa pagtatala ng Land Transportation Office, nasa 17,000 ang rehistradong motorista sa buong lalawigan. Samantala, bukas naman na nasabing tanggapan sa mga motorista na may maraming helmets, kung saan wala umanong kota ang mga motorista kung ilang helmet ang kanilang nais na palagyan ng naturang sticker. Ganun pa man, wala pa namang abiso hanggang sa kasalukuyan kung kailan na magbibigay ng libreng ICC sticker. Sa ibang balita, bilang paghahanda sa panahon ng kalamidad, kasalukuyang sumasailalim sa water search and rescue training ang mga rescuers ng probinsya mula sa iba't ibang departamento upang ganap na maging handa bilang isa sa mga responders sa panahong magkaroon ng kalamidad. Isinagawa ang pagsasanay sa swimming pool ng JJLJ MNHS kung saan ayon kay Search and Rescue Technician and Trainer Jomar Macaro, ang aktibidad na ito ay inisyatibo ng pamahalaang lungsod upang ganap silang maging handa sa pagresponde sa mga ganitong insidente, kung saan sa unang araw sa pool ay kinategorya nila ang mga rescuers para na rin sa kanilang pagsasanay. Sa first day namin sa pool, kinakategorize namin yung mga lumangoy, yung magaling lumangoy, saka yung first time sa pool. Para yung mag-boost yung nila, yung moral nila na especially yung matapos sa pool, sa tubig. Basta ganun na malaman din nila na safe sa pool pagka nalaman mo yung mga principles ng safety pagdating sa tubig. Kalaban o ibang mga karating bayan is prone sa baha. And nasa gilid tayo ng dagat. So, para mag-prepare yung mga tao to respond to this klase ng mga calamity or disaster, dapat matrain sila. Ilan lamang sa kanilang pagdaraan ng pagsasanay ay ang iba't ibang techniques hinggil sa pagsagip ng mga tao, basic life support at ilang mga wasar exercises. Ang pagkakaroon naman ng commitment o passion sa kanilang ginagawa ang ilan lamang sa mga kwalifikasyon na kinakailangan taglayin upang maging epektibong water rescuers.
Dapat may commitment sila. May kung dapat maging passion mo talaga yung ganitong klaseng trabaho. Para yung commitment mo sa trabaho mo is may bigay mo ng 101% or more. Kasi tapos training, siyempre, kailangan mag-undergo ng training. Tapos i-practice sila kung ano yung natutunan nila. Samantala, 5 araw uusad ang aktibidad kung saan sa huling bugso nito ay isang aktwal na senaryo ang gaganapin sa karagatan upang malaman kung lubusang naunawaan ng mga rescuers ang pinagdaanang WASAR training. Iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa layuning makatulong sa mahihirap, naglunsad ng isang programa ang Department of Social Welfare and Development. Isang proyekto na magbibigay daan sa mahihirap na kabataan na nais makapag-aral. Sa temang Dahil Kaya ng Pinoy, Tumawid sa Kaunlaran. Pinangunahan ni Oriental Mindoro Governor Alfonso Mari Jr. at DSWD Provincial Link for Oriental Mindoro Maridel Rodriguez ang Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children. Layo ng programang ito na makakuha ng kabataan na nagmula sa mahihirap na pamilya, nagkaanib o beneficiary ng Pantawid Kapamilya Program. Pumili sila ng tatanging kabataan mula 10 taong gulang hanggang 14 na taong gulang upang magtagisan sa iba't ibang patimpalak, kung saan 18 kabataan na nagmula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ang lumahok. Ayon kay Provincial Link for Oriental Mindoro Maridel Rodriguez, ang magwawagi sa patimpalak ang magiging kinatawan sa regional contest sa Children's Month sa darating na Oktubre. Sa 4 na taong programa namin sa buong Oriental Mindoro at sa buong Pilipinas, ngayon lang po namin isinasagawa yung tinatawag nating search. Ito yung pinaka-culminating activity namin sa darating na National Children's Month ngayong October. Meron kaming 5 mananalo. Siya po ang aming ipapadala sa regional contest ng Children's Month by October. Samantala, nasungkit ni Abigail Kaungka ang unang pwesto habang si Neil Christian Perez ang nagkamit ng titulo na siyang lalaban sa regional at national competition, kung saan maaari silang maging fully beneficiary ng naturang programa. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po sa Irish Villa Valiada na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.